siya rin po, isa na din po sa mga milyonarya dito sa negosyo natin. Grabe. Alright? One of the Hall of Famers, first ever Hall of Famer, and isa po siya sa nakapag-travel, hindi lang po local, even international, and recently, Shanghai, China, palapakan natin yan! Grabe! Diba? So, hindi ko na po patatakin. Alright? Let me introduce, bigyan natin ng 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! At milyon-milyon palakpak para kay Ma'am Jimmy Labuel Hanna! Okay, panoorin muna natin. I pray, sabi, seriously, Lord, give me a chance. At ikaw na nakikinig dyan, dumating ka sa point ng buhay mo, talugmok ka na. Profession lang meron ako, talino lang meron ako nun. And I'm asking for an opportunity. Lord, bigyan mo ako ng chance. Hindi ako tamad. Hindi ako madamot. Pag ako naging okay ang buhay ko, 10 ng pamilya ko, okay sila. Until one day, dumating po sa akin ang Unified. So, alam namin po na... Sige. Yun. Good morning sa lahat! Morning! So, alam mo namin na Sunday today. Supposedly, this is a family day. Tama ba? Yes. But yet, andito tayo, nag-ipon-ipon tayo para mapakinggan yung isang magandang opportunity na nakatulong sa akin, kay Lovely, na magbago yung buhay namin. Baka pwede ding makatulong sa inyo. Pwede mataas na kamay ng mga hindi pa po member ng ating business. Ayan. Excited kami na nandito kayo ngayon kasi gaya na nakita nyo kanina sa video at gaya na nabanggit kanina sa inyo ni Miss Lovely. So I am Chimi originally I am from Polomolok. May taga Polomolok ba dito? Oo, mga taga Polomolok. Ang papa ko po ay tricycle driver. So, mahirap po kami. Galing po ako sa mahirap na family. 5 kami magkapatid. Ang mama ko po ay Dole Philippines employee for 37 long years. So, alam naman natin, pag tricycle driver, tapos empleyado sa isang Dole Philippines, hindi po talaga mayaman. Tama ba? Yeah. Oh. So, kaya naman, ako po ay graduate sa MSU. Kasi yan lang yung afford ng parents ko. Okay? So, graduate akong BS Math. Naging teacher ako sa GFI. Meron pa dito mga graduate sa GFI? Meron ba? Or mga anak nyo nag-aaral sa GFI? Okay? So, nagturo po ako dyan for almost 3 years. Okay naman, maganda pakinggan teacher ka, pero sa totoo lang, kulang talaga yung sahod. Okay? So, kaya naman, naghanap ako ng opportunity, kaya napunta po ako sa pag-a-abroad. Kasi hindi nakakatulong yung sinasahod ko dito na 10 to 50,000, masipag, matyaga. Ang dami kong tinututoran, maliban doon sa nagtitish ako dyan sa GFI, okay? So, nung nandun po ako sa abroad, dito sa Pilipinas, teacher ako, pagpunta ko na abroad, ako po ay isang au pair. Alam niyo po yung au pair?
Para siyang DH din. Okay? So, pag may anak sila, tulong ka sa pag-alaga ng anak. Okay? And then, sa bahay, syempre maglilinis ka. In exchange, bibigyan ka allowance, 36,000 ang conversion dito sa Philippine money. Syempre, I grab the opportunity kahit sabihin natin na teacher ako, kalimutan ko yung pride ko kasi baka makatulong yung 36,000. Almost 6 months lang po ako nag-stay doon sa abroad because tinamaan ako ng homesickness, depression, culture shock. Okay? So, may nangyari po doon na basta na medyo mahabang kwento yun, okay? So, ako po ay first time ko pong magpasko doon sa abroad. 7 hours yung time difference ng Pilipinas at saka Sweden na ako that time, okay? Nagtataka ako kasi December 24, hindi sila abala. Hindi siya katulad kung paano tayo mag-celebrate ng holidays dito, okay? So, nagtaka ako, sabi ko, Alex, what's the plan for tonight? It's Christmas Eve. Sabi niya, Chimi, is just an ordinary day. Nawita ako sa ordinary day kasi dito sa Pilipinas, lalo ng mga Katoliko, mga Christian, December 24 pa lang, busy lahat. Di ba? Actually, December 23 pa lang, dami ng lasing. Diba ba? Busy kusina, nagluluto, nagra-shopping, nag-gift wrapping, may nag-parlor game, sayawan, videoke. Silang lahat doon, alas 5 ng hapon, alas 12 ng gabi dito, nagkakauda na sa Pilipinas, natutulog sila doon ng alas 5 ng hapon. So I have to make this long distance call. Wala lang pong presentation ko ngayon, pero nandun po ako sa toilet ko. I have my personal toilet po doon sa Sweden, okay? So I have to make this long distance call. Masaya ako, ano malungkot. Masaya ako kasi the reason why, bakit nag-a-abroad ang isang OFW, para mabigyan ng mas magandang buhay yung nasa Pilipinas. Tama ba? Yes. Para makapagpadala ng 20,000, 30,000 dito sa Pilipinas, okay? So masaya po kasi doon, the other day, narinig ko sila lahat, excited, masaya, buo sila. Ate, thank you, ang daming pagkain. Nak, salamat, maraming damit. Nak, salamat, may bago akong pantalon. Nak, salamat, may bago akong jacket. Without them knowing, ako po, nag-iisa sa loob ng banyo na yan. Habang sila lahat magkasama. Na kung pwede ko lang ibailan mula Sweden, pauwing Pilipinas, gusto ko, at 25 years old lang ako nung nangyari to. Then there I realized, baka meron namang something else, opportunity, na nasa Pilipinas lang, na pwede kong kitain yung 36,000 na hindi ko kailangan lumabas ng bansa. Ang tawag ko doon, homesickness. I don't know if ikaw naranasan mo maging OFW. Pero I'm sure, pakikasawa mo isang OFW. Baka may anak ka OFW. Baka yung parents mo hindi lang makauwi pa. Bakit? Nakadepende pa tayo sa isang OFW. May pinsan ka, kaibigan ka OFW. Nakikita natin sa social media, ang ganda ng damit. Oo, inaantay namin kung kailan mag-sale si H&M. Kung ano, saan kayo pumupunta. May mga extra kaming kuskus, ang tawag namin doon. Magkuskus ng kubeta, kuskus ng bahay para lang makapag-extra income. But anyway, okay, to cut the story short, umuwi ako ng Pilipinas. Wala akong naipon kasi pinapadala ko lahat dito kay mama. Wala akong naipon, wala akong na-invest, wala akong pang-party, wala akong pasalubong. We started a business, internet cafe business. Madaling sabihin mag-business, mahirap isipin anong klaseng business. Tama ba? Yes. Alam naman natin na kung i-compare natin yung empleyado at saka yung mga negosyante, sino ba yung mga mayayaman? Empleyado, negosyante? Negosyante. Sino ba yung maraming bahay? Empleyado, negosyante? Maraming pera? Laging nagta-travel? Ibig sabihin, dapat magne-negosyo tayo. Okay? Kaya naman, nalugi yung business namin na internet shop kasi yung tinamaan kami ng human factor, yung bantay mo, babantayan mo rin, ikaw rin binabantayan, diba? Competition, okay? Calamity, eto pandemic, calamity, okay? So, maraming tatama sa negosyo. So, dapat, iisipin mo, pipiliin mo yung tamang business. Buti na lang, nung 2000 na job, nagdasal po ako. I'm sure lahat sa atin dito nagdarasal, regardless ng religion natin. Tama ba? Nagdasal tayo na sana bigyan tayo ng chance, opportunity, break, okay? Nung 2000 na job, nakaramdam po ako na parang ang bagal ng takbo ng buhay ko. Parang natatakot na ako kasi 27 years old na ako noon. And then nakikita ko si Papa na nahihirapan na. Nakikita ko sila Mama na tumatanda na. Tapos wala pa akong maitulong sa kanila.
So 27 years old ako nung 2012, nagdasal po ako ng taimtim. The same ng dasal ninyo. The same ng dasal ninyo na Lord, bigyan mo naman ako ng chance. You know naman, na kapag ako kumita ng malaki, huwag na lang yumaman, huwag na lang yumaman. Yung may sobra ka, yung hindi lang napupunta sa basic needs, tama ba? Yes. Yung makatulong ka sa parents mo, sa mga kapatid mo, pamangkin mo, bigyan mo ako ng paano ba. Okay? So and then, nakilala ko tong business na to sa pamamagitan ng kaibigan ko. I don't know kung paano ka na-invite today. Pwede bang palakpakan natin yung mga nag-invite sa inyo? Sino nag-invite sa iyo, ma'am? Si Syra? Ako. Eto mga taga-Pulmulok, si Syra nag-invite sa inyo. Sino pa? Sir, sino nag-invite sa inyo, sir? Taga-Pulmulok, okay. Sino ba ito na-invite niyo yung press? Ayan, si Presto, presidente ng co-op nila. Ayan, sir, sino nag-invite sa inyo, sir? Pagaduan, si Ma'am Marlene Pagaduan. Palakpakan natin yung nag-invite sa atin. Kasi as you see, wala pong nakita dyan, wala pong nakalagay dyan sa labas na pag walang kapital, hindi pwede. Tama ba? Ibig sabihin, itong opportunity na to today, this is para sa lahat. Okay? Alam niyo, na-appreciate ko yung nag-invite sa akin, taga-Pulmulok. Naalala yung kwento ko kanina na nag-internet cafe business kami, nalugi kami. Siya po yung kakorpo ko. So, mean to say, nalugi din siya. Okay? So, nag-50,000 kami ng korpo doon para mabuo yung internet shop na nalugi noong 2010. Okay? So, ngayon, alam ng kaibigan ko na si Edmond na si Jimmy noong 2012, walang pera. So, alam niya, dahil wala akong pera, wala siyang pagpaperahan sa akin. So, ang way ng pag-invite niya sa akin, over the phone. Sabi niya lang, Chim, bakante ka ba mamayang hapon? Kain tayo, libre ko. Meron ka dito na invite birthday daw? May snacks daw? Ano ba sabi, sir? Kain! Okay lang yan. Appear tayo, sir. Appear. Joke lang. Oh. Sa akin kasi ganon. Kasi alam ng kaibigan ko na pag-usapan negosyo, hindi ako pupunta. Kaya kung kayo ba ina-invite na sabi ay birthday or kain, alam mo na. Kaya ganyan yung pag-invite sa'yo kasi pareho tayo. Pag business pag-usapan, hindi ka pupunta. Busy ka, may lakad, may kung ano-ano, di ba? Kaya ganon, okay? Pero alam nyo, maganda na ganon yung pagka-invite sa akin. Kasi kung hindi niya ako in-invite ng ganon paraan, walang Chimmy sa harap nyo ngayon. Baka si Chimmy nagpapahinga kasi bukas may klase ako. Teacher ako. Teacher pa naman to si Ma'am Joanne. Diba? Alam nyo naman ng mga teachers, diba? Sobrang busy kahit sa bahay, dala yung trabaho. Tama ba?